At of course, yung tumatakbo ngayon na si Pastor Apollo Kibuloy na binabalak niya na gawing first world country ang Pilipinas. Sa tingin nyo, ma'am, posible bang maging first world country ang Pilipinas? Oo naman. Alam mo, ako naniniwala ako basta ang ating liderato, yung mamumuno sa atin talaga, may puso para sa mamamayang Pilipino. At saka ang intention nila is maganda. And ako, ako gusto ko talaga si Pastor Kibuloy din. Kasi alam mo, yung buhay niya is dinedicate niya sa Panginoon. Maraming mang naninira dyan, pero mas gusto ko na siya compare sa iba dyan. Di ba? Yung iba nga dyan, nakaupo, walang ginawa. Siya, ako naniniwala ko, makakatulong siya ng malaki sa ating bansa. Nakita niyo naman ang KOJC. Ako, naiiyak ako nung nangyari yun, yung siege and everything. Nakita ko yung solidarity nung mga members. At saka yung love and yung what do you call this? Yung patient nila, yung prinsipyo nila, hindi sila nanakit. Tapos hanggang yung lugar kung saan sila nananatili, napakaganda. So kahit kahit binababoy nila si Pastor Kibuloy, alam ko mas maraming naniniwala sa kanya. And you know, if you really have faith in God, kahit na anong gawin sa'yo ng mga tao dyan, hindi sila mananalo. Lalo pat maraming nagdadasal para sa'yo. Pastor Kibuloy, na-meet na po kita ilang beses, pero I wanted to visit you nga hindi ko lang alam, di ba? Kasi I really wanted to see you and I believe in you. And alam ko yan, yung Panginoon, hindi kayo papabayaan. Mananalo po kayo, sure yan! Yun. Sama-sama tayong magbumis. So, ayun mga kaibigan, sa lahat ng mga nagko-comment dyan, so kung mapapansin nyo, nilalagay na natin dyan. So, ayan. So, feel free to comment mga kaibigan at huwag nyo kalimutan muna i-like at i-share ang video natin mga kaibigan, mga kababayan. So, tuloy po. Bisita kay Pastor Kibuloy. Yes. Kasi, soon. ma'am, no, ilang beses na kayo nakakapunta kay Pastor Apollo Kibuloy kasama ng mga politician. Yun. Babalik tayo kay Pastor Kibuloy, no? Sa tingin nyo, may karapatan tumakbo si Pastor Kibuloy bilang senador at makakatulong ba siya sa pagsolusyon ng korupsyon dito sa Pilipinas? Oo naman. Kasi disciplinarian siya. And again, you know, ang kanyang base ng kanyang, yung root ng kanyang pagkatao is connected sa Panginoon. Then nakita niyo naman kung paano niya pinalaki ang KOJC. Yes. So ako nga yung mga nagsasalita dyan, na nagsasalita ng pangit about him, ano mo ba napatunayan nyo na para pintasan nyo yung mga nagawa ng ating Pastor Kibuloy? Diba? Parang yun, sino yan? Si Risa Hontiveros, di ko nga siya matawag na senator Kasi may kaibigan ako na humingi ng tulong sa kanya, sumulat sa kanya. Yun, si Distress Mother, sinulatan sila nun, hindi niya nila pinakinggan. Di ba dapat for the women sila? So how can you're not even hindi ka dapat dyan. Sa totoo lang. Samantalang si Pastor Kibuloy, ang daming natutulungang mga bata. Hindi lang mga bata, kahit hindi ka kasama sa miyembro ng kanilang simbahan. Totoo. Alam nyo, pag nagsama-sama yung mga candidates natin sa PDP laban, sila Senator Bato, Senator Bongo, tsaka Philip, Salvador. Ayan. Basta yung nasa PDP laban na galit sa korupsyon at galit sa droga, may posibilidad, yung tinanong ko sa inyo kanina, kung pwede ba maging first world country ang Pilipinas. So pwede, no? Pwede. Kasi ang kailangan lang naman natin yung may political will, exactly. katulad ni PRRD. Yung mga sumusunod kay PRRD, katulad ng sa PDP laban, sino ba ay iiduluhin yan kundi si PRRD, kaya nga sila nandun. So kung yun, ng mga iboboto natin, may pag-asa siguro tayo. Yes, alam mo, ang Pilipinas naman, may sistema naman. Ginugulo lang yan ng korupsyon. Maganda naman ang yung sistema natin. Di ba nga, kaya nga tayo na-colonize tayo ng different country, dapat ang ganda-ganda natin. Yes. Kaso naunahan lang, pag nailantad na, tapos yung leader na nandyan, mukhang pera. Diba? Doon nagsisimula. Kaya nga yung korupsyon yun, bilyon-bilyon. Kasi nga naman, yung mga nakaupo, bilyonaryo. Diba? Tsaka hindi lang bilyon Trilyon. Oo nga, trilyon na pala. Sorry. Nag-upgrade na po sila. Oo.